Hindi nahihiya dito si BBM mga kababayan. Oh, ang kanyang Vice President mga kababayan na ang sabi nila, kaunti lamang daw ang supporter dahil mas maraming pro-Marcos mga kababayan. Oh, nagpunta sa Quezon City mga kababayan ha. Hindi na po yan baluarte ng mga Duterte. Luzon na po yan mga kababayan. Pero rockstar pa rin itong ating Vice Presidente. Parang nagfiesta mga kababayan doon sa Quezon City. At genuine po ang crowd mga kababayan ha. Hindi po yan binigyan ng ayuda. Oh, kaya mo ito BBM? Kaya mo ito? Impromptu mga kababayan ha, parang naging flash mob ang nangyari. Wala pong pasabi. Naglakad lang si VP Sara Duterte mga kababayan, pinagkaguluhan sa Quezon City. Hindi kagaya ni Agba mga kababayan na namigay pa ng ayuda ha. Tapos kaway sa hangin si Agba, wala man lang pumansin. Nabigyan pa yan ng ayuda yung kanyang mga pinalikom mga kababayan. Hindi katulad itong si VP Inday. Naglalakad lang dyan sa mga kababayan, sa kalye. Dinungog ng napakaraming tao mga kababayan. Pinagkaguluhan, Quezon City pa yan ha. Oo. Tingnan nyo mga kababayan ang mga reaksyon ng mga tao. Ibang-iba mga kababayan kung si BBM ang naglilibot doon sa mga taong inayudahan niya. Ang reaksyon ng mga tao dito mga kababayan, nakatawa. Oh. Nakangiti mga kababayan ang inyong mga ngiti, ang inyong mga alamano. Hindi kagaya ng BBM nyo, kaway sa hangin. O, tingnan nyo muna mga kababayan ha. Bago yan nag-umpisa, bago dumating si Sara, kaunti lang sila Kaunti lang ang tao mga kababayan. Nakipag-coordinate kasi si Sara mga kababayan dyan sa isang kongresista ata yan. Basta politicians mga kababayan dyan sa Quezon City. And then, yun talaga ang mayroong rally mga kababayan. Sumampa lang si VP Inday Sara. O, kaunti pa lang sila mga kababayan nung una kaunti pa lang sila ha. Pero subalit datapwat. Pagdating ni VP Inday mga kababayan, tingnan natin ha. Pagdating ni VP Inday Sara Duterte, ayan na si Inday, pababa na si VP Inday Sara. Tingnan nyo ang tao mga kababayan, biglang dagsa. Flash mob! Tantaratan. Saan na si VP Inday? Ayun na. Sigawan ang mga tao mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan, ang saya ng mga tao. May nakita ka bang kay BBM mga kababayan? Ganyan ang tuwa ng mga tao. Tingnan nyo ha. Napatalon pa ang babae Palakpakan with all ang inyong mga ngiti. Tuwang-tuwa ang mga tao mga kababayan ha. Sigawan. Nagpa-autograph pa mga kababayan. I-forward natin ha. Tingnan nyo mga kababayan, ang daming tao, biglang nagka-flash mob. Dagsa agad ang mga tao. Biglang parang nagka-fiesta mga kababayan. Nasaan na si VP Inday? Andun, nag-picture mga kababayan. Ayan ang daming tao. Ang daming tao talaga. Kung si BBM kaya ang magpupunta-punta sa ganyang mga lugar mga kababayan, siguro may mga tao pa ilan-ilan. Pero karamihan mga kababayan, mukhang nakasimangot. Hindi gaya nito si VP Inday, grabe. Jaling-jali ang mga tao mga kababayan, parang nakakita ng artista. Starstruck sila. We love you. Samantalang si BBM mga kababayan, ang sigaw ng tao, bangag. Kawawa naman. Ang daming tao, binaybay niya ang kalye-kalye mga kababayan Tingnan niyo mga kababayan, parang biglang nagka-fiesta. Dapat halalan, alam mo. At nagsalita ng kaunti lamang si VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Ay iboto. Kung sumayaw lang ng budots, wag mong iboto ha. Sumayaw lang ng budots. Pakanta-kanta, paiyak-iyak, sabi na sana all. Huwag niyong iboto yan. Hindi dahil sikat ang Agdong, ay automatic ang boto natin. Kagaya ni Pacquiao, sikat sa boxing. Huwag niyong automatic na iboto dahil tingnan niyo din ang abilidad. Kung nakakaintindi ba talaga sa mga trabaho niya. Ay iboboto ko ng
agad yan. In example, niya ang kanyang sarili mga kababayan na maganda. Hindi kagaya ng ibang mga kababayan politika na sinisiraan agad ang ibang tao. Eto mga kababayan, ang sabi niya, hindi ibig sabihin Duterte, iboboto niya na agad. Hindi yan magagawa ng iba dahil baka maniwala. Mga tao na hindi na talaga iboboto. Takot sila mawala ng boto pero si Sara, lead by example. Ang kapasidad at abilidad ng tao. Tama. Sikat ang abilidad Marcos, galing sa malaking pulya. Araneta, Dahil na-endorso ng sikat ay automatic ang boto. Pacquiao, Isipan natin Lito Lapid. ang pagboto natin. Correct. May ng pera, bakit hindi? Hindi naman sa kanila yan. Pero kung hindi naman talaga kayo naghihirap mga kababayan, sige kunin nyo ang pera pero ibigay nyo na lang sa nangangailangan o kung mas mabuti tanggihan ninyo. Kung hindi talaga kayo naghihingalo. Tanggihan ninyo, sabihin ninyo sa kanya yung namigay mga kababayan, wag mo akong insultuhin. Hindi mo mabibili ang boto ko, jutang dyan mismo. Yan talaga dapat mga kababayan. Pero kung kailangan ang pera, ano ba naman yung 1,500? Makukuha mo yan sa iyong pagsisikap mga kababayan. Tanggihan kung kayang tanggihan, pero kung hindi tayong tanggihan, kunin. Pero wag pa rin iboto yung namili ng boto. Ibibigay ko sa inyo yung buong paa ko. Ng politiko ang ibinibigay nila. Pera ng gobyerno pa rin mga kababayan. Ginisa lang tayo sa sariling mantika. Pera ng bayan yan. Pera ng gobyerno yan. Talaga. Tayong lahat dyan. Kapag ganyan, angkap, ais, mait, Ayuda. Tapos, nagyayabang mga kababayan na 20 na lang ang bigas courtesy of Bagoong Pilipinas. So, sinong pinagloloko nyo? Artificial na pagbaba mga kababayan. Lokohan. Propaganda lamang yan mga kababayan. Pagkatapos ng eleksyon, wala ka nang mabibiling 20. Kung mayroon mang nabibiling 20 mga kababayan, siguro sa isang buwan, isang beses ka lang pwedeng bumili. 1 kilo. Kasya ba yan sa iyo? Babalik pa rin tayo doon sa ang pangako mo. Hindi dahil May manok. boto kita at dahil nabigyan mo ako ng pera ay automatic boto. Sa Davao po, hindi namin bumili ng boto. At itanong nyo sa mga taga Davao na mga kasamahan nyo mga kababayan, kung mayroon ba kayong nakitang ni isang poster, na talagang poster na pinagawa ni PRRD. Di ba tumatakbo siyang mayor? At kay Baste, di ba wala? Karamihan sa mga poster doon mga kababayan ay yung mga kanilang kaalyado na nilalagay lang katabi ang picture nila Baste at ni PRRD dahil gusto rin nilang mahawa mga kababayan sa boto. Pero wala pong pinagawa ni isang poster si PRRD mga kababayan at si Baste doon sa Davao City. Walang bilihan ng boto sa part sa mga Duterte. Ewan lang natin doon nila Nograles mga kababayan dahil pagkaalam natin habang nangangampanya may daladalang mga ayuda, bigas mga kababayan o ang mga animal. Sa klaseng halo-halo man na, sir. Halo-halo? Ba't umabot sa halo-halo ang usapan? Aristocrat na Forward. Halo-halo ito. mamaya, sir. Asan mo? Sa Davao hindi namin dahil nawawala kasi ang respeto ng tao sa isa. Kaya nga, Kasi ang pakiramdam ng tao na nagbibigay ng pera, wala. Bongo. putol-putol mga kababayan, sayang Ko ba? Nandito ang kamera, umakyat dito para hirap sa dayaan. Yung nagbibideo kasi mga kababayan, ando na talaga sa baba. Nakita na yung double chin daw ni BP Sara. Kasi pag masyadong Pinaakyat doon. Mas magandang masyadong agwat ng mga boto ay madaling dayain sa Nakita ko yung boto Congress na Bong Suntay noong nakaraang halal. Maganda rin yun mga kababayan, no? Dahil at least mayroong politicians mga kababayan na suportado si VP Sara Duterte. Yang si Suntay daw mga kababayan sa Quezon City. Good job sa'yo. Ipinakyat mo si VP Sara dyan sa entablado. Dahil nung pumunta daw siya sa mga kababayan sa Bacolod si VP Inday Sara tinanggihan siya. Hindi ka pwedeng sumampa dito dahil Duterte ka. Grabe. Sino ba yung taga Bacolod na yan ang sama ng ugali? 1,000 lang ang lamang ng kalaban. Boto. Sino sa inyo ang hindi pumunta at bumoto? Bilang 1,500 ngayon. At hindi pumunta
presinto. Napakahalaga kasi na nangangampanya tayo for bumoto yo. So ano masasabi niyo dito mga kababayan na rockstar si VP Sara Duterte kahit pa sa Quezon City? Post your comments below.